Pipili ako ng tatlo, ha? Tatlo lang. Sino yung matagal ng may high blood? Wala na, magaling na, magaling na. Sir, ilang taon na yung high blood mo? 20 years. I just need the number of years. Okay, next. Nanay, ilang taon na yung high blood mo? 15 years. Pataasan po ang labanan, mga kaibigan. Isa na lang. Boss, 9 years. And we have a winner. Okay, eto na. Alam mo ang pangalan ng sakit? Tinanong kung gaano katagal, nasagot mo naman. Dudugtungan natin ng simpleng tanong. Bakit kaya kayo may sakit na high blood? Sabihin natin high blood. At mayroong nangingibabaw na sagot sa buong Pilipinas. 4, ito yung mga maling paniniwala nyo. Number 1, dahil daw sa pagkain. Pwede? Mahilig sa matataba, mamantika, maaalat, chichirya, soft drinks. Ayun, high blood. Ikalawang sagot, dahil daw naman sa stress. Pwede? Sobrang pag-iisip, sobrang pagpapagod, mga problema, at sangkatutak na utang. Number 3, dahil daw sa pagtanda o aging. And number 4, lahi-lahi. Mana-mana. In English? Hindi talaga mawawala yun. Lagi may sumasagot, inheritance. Uy, hindi kita pinagtatawanan, wag sasamahan loob mo. Tama yung English mo, inheritance. Pero hindi pwedeng gamitin sa science. Okay, ginagamit yun usually sa batas. Pag sinabi kasing inheritance, dapat may kasulatan. Okay? Kayo ba ay may kasulatan ng inyong magulang? Sa mga sakit nyo? Meron, wala? Ang sakit ko na to ay malugod kong pinapamana sa pinakamamahal kong mga anak. Sa panganay, diabetes. Sa ikalawa, high blood na lang. At sa paborito kong bunso, bukol. Nagmamahal, inay. Ayun yung inheritance. Wala, di ba? Walang kasulatan. So, sa science, hereditary. In medicine, genetically. Okay, here it goes. According kay WHO, World Health Organization, these 4 are factors kung bakit magkakasakit ang katawan. Kung bakit pwedeng magkasakit ang katawan. Pero hindi yan ang totoong rason. Eh, Dok, ano ang totoong rason? Ang totoong rason, may mali kang nagawa sa buhay mo dati. Ang resulta niyan ngayon, yung katawan mo humina. Pwede? Bumigay. Kinapitan ng sakit. Tama o mali? Malinaw o malabo? Alam nyo bakit ito dinidiscuss ko ngayon? Yan ang pinakamababaw ng medisina. Bilang doktor na nandito sa harapan po ninyo ngayon, why are you expecting me na mag-discuss ng malalim na medisina kung yung pinakamababaw nga, wala pa yatang nakakaunawa miski isa? Kindly explain to me please. Pwede ka bang lumangoy sa malalim na karagatan kung hindi ka nga marunong lumangoy sa pinakamababaw na tubigan? I think that's very impossible. Are you getting my point? Last analogy. Pwede mo bang turuan ng leksyon na pang grade 6 ang batang grade 1 pa lang? Pwede mong turuan pero hindi niya maiintindihan. Correct? Same goes here right now. Bilang doktor, kung magtuturo ako ng malalim na medisina, pwede, pero you will never understand me. Kaya nag-umpisa muna ako sa mababaw. Tama? Ngayon, naintindihan niyo ba yung mababaw? At dahil naintindihan niyo yung mababaw, gagamit tayo sample. Naririnig ba ako ng maayos sa labas? Naririnig ako? Pare ko, itutukan mo ako, direct tutukan mo ako. Kung naririnig niyo ako dyan sa labas, makikisuyo ako, ha? Lalong-lalo na sa mga naka-attend na at member na rito. Huwag kayong maingay masyado. Nakakaawa yung mga nakikinig na bagong attend dyan sa labas. Gusto rin nilang matuto, gusto nilang makinig, hindi lang kasya dito. Kaya makikisuyo ako, ha? Tigilan niyo muna yung kwentuhan. Akin na, direct. Kasi nandito ako sa loob, naririnig ko sila eh. Tama, di lalo na yung mga nasa labas, kawawa naman. Ang gaganda pa na, ang gaganda ng pasyente sa labas. Sa loob mo? Sa loob, puro mas maganda.
Ito masyadong selosa. Inggitera. Sige. So, naintindihan nyo na to? Okay. At gagamit na ako ng sample para mabilis lang tayo kasi ang pinaka-importante rito, yung consultation nyo eh. Pero kailangan maintindihan nyo. Okay. Look at me. Ang sample katawan ko para hindi bias. Ako ha? Look at me. Halimbawa may sakit ang aking katawan ngayon. Halimbawa lang. Hindi ba't yung sakit na meron sa katawan ko, yun ay resulta na may mga mali pala akong nagawa sa buhay ko dati? Tama o mali? Tama. Baliktarin natin. Dati, noon, taong 2013, 14, 15, 16, 17, mali yung mga nagagawa ko sa buhay ko noon. During those years, naaabuso ko yung katawan ko. Nasisira ko. So, pagdating ngayong 2018, yung katawan ko naningil. Bumigay. Kinapitan ngayon ng iba't ibang sakit. Tama o mali? Tama. Tingnan nyo, pag ako may sakit, ang dali nyong naintindihan. Kanina kayo to eh. Hirap na hirap ako. Kaya may napatunayan talaga tayo sa Senado. Nanonood sila ngayon. Mas madaling magturo kaysa umamin. Tama? Okay, at dahil naintindihan nyo yung sample, basic lang eh. Naintindihan? At kung naintindihan, balik na tayo sa katotohanan. Ano yung katotohanan? Kayo naman. Pero sa akin, sample lang eh. Nagpa-opera ka, nagpa-chemo, nagpa-radiation ka. Nakorek ba hormonal imbalance? Kaya tutubuhan ka ulit niyan. Lilipat lang. Oo. Oo. So, hindi solusyon ng operasyon. Kaya yung babae na natanggalan na ng ovaryo, natanggalan pa ng suso, pag-uwi ng bahay niya, ano nangyari? Lalaki na siya. Aba, wala nang ovaryo. Wala nang suso. Hindi wala nang silbi. Kaya pag-uwi ang tawa, pre. Okay ka na, pre? Ang chemotherapy at radiotherapy, papatayin niya lang yung cancer cells. Kapatid, listen. Yung pinagmulan, ba't ka nabuhayan ng cancer cells? Natanggal ba niyan? Kaya bumabalik pa ng cancer. Kaya meron kaming medical terminology na recurrence. Recur. Pagbabalik, pag-ulit. O kasi kung di totoo yun, dapat walang word na gano'n. Ang trabaho ng dialysis, parigoy, pinabababa niya lang ang bilang ng creatinine sa katawan ng pasyente. Doon, ano po yung creatinine? Laso na nakahalo sa dugo. Yung dahilan ba tumataas ang kreya ng pasyente? Sira o mahina ang kidney niya. Marirepair ba ng dialysis yung mahina o sirang kidney? Hindi habang buhay nga ang dialysis. Ang trabaho ng insulin o gamot para at mga gamot para sa diabetes, pinabababa lang ang bilang ng glucose o blood sugar sa katawan ng pasyente. Tama? Yung dahilan ba tumataas ang glucose, sira o mahina ang pancreas ng pasyente, marirepair ba ng insulin yung pancreas? Hindi habang buhay ang insulin. So, ladies and gentlemen, anong trabaho ni doktor? Sino talaga ang gagawa? Sarili. Ano ang dapat niyong gawin sa puno? Tanggalin ang? Pag natanggal ang ugat, kamusta puno? Patay. Kamusta pasyente? Busit ka. Walang yan. May sumagot ng patay. Ang haba-haba ng seminar, no? Nang pauwi na, ano nangyari? Patay din pala. Ang busit itong mga ito. Hoy, bruha! Ugat ito ng sakit. Hindi ng pasyente, nung patay. Ako na lang muna. Dok, pag natanggal ang ugat, yung puno, patay. Yung pasyente, buhay. May sakit pa o wala na? Pag wala ka ng sakit, kailangan mo pa bang bumili o uminom ng gamot? Pag hindi ka na bumili o uminom ng gamot, may sakit. Anong tawag sa'yo? Magaling na. Di ba totoong pwedeng gumaling? So, ladies and gentlemen, final. Napakatagal nyo nang ginagamot ng inyong mga sakit. Maybe this is now God's perfect time for you to